Guys, grabe, tunaw na ang mga yelo dito. Plus 10. And, uy, biglang nag plus 11, no? Wow! Ayan, hindi na makita. Pataas yung temperature. Ay, Shen, para ano na rin? Trig ang araw. So, ngayon lang kasi natutunaw yung yelo. Kaya pag ganito, dapat careful talaga sa paglalakad na naman. Hi guys! Welcome back to our channel. So ngayon, yan, kakatapos lang ng online class ko kanina. And dapat pupunta na agad tayo sa bus station. Kaya lang, antay tayo ng antay sa pagdating ng bus. Yan, pag nagre-refresh tayo dun sa Google Maps. Pero, parang nade-delay tapos nawala na. Kaya lang, since meron kaming midterms, yan, ng 1 PM, hindi ko na maaantay yung delayed na bus. Yan, kaya ginising ko na si Alwin at magpapahatid tayo. Kasi pwede naman sigurong ma-late sa mga ordinary classes or lecture kung ganito yung nangyari. Pero midterms kasi to eh, hindi ako pwedeng ma-late. Otherwise, limited time na lang ang pag-e-exam ko. So, nasa akin yun, which is hindi ko ma-afford na mabawasan yung time ng exam ko kasi essay yung exam namin sa Wills and Estates. Yan, so ginising ko na lang to si Alwin, kahit pahinga niya. Ganda pala weather, no? 9. 9. Plus 9. Pero kasi, 6 PM yung ano ko, yung uwi ko ngayon. So, lalamig siya ng -5. Pero ngayong tanghali, plus 9. Kaya dapat, ano pa rin tayo, protected. Kasi, paghapon or paggabi na lalamig na yan. Ayun guys, good morning, no? Sensya na medyo pagigising lang natin, ginising lang kasi tayo na Emma. Ayan. O yan, tunaw na agad yung yelo. Nag-snow lang noong nakaraan pero tunaw na siya. Ayan. Kaya ingat din dito ha, madulas. Dito madulas. Grabe, tunaw na ang mga yelo dito. Plus 10. And, uy, biglang nag plus 11, no? Ayan, hindi na makita. Pataas yung temperature. Ay, Shen, para ano na rin? Trig ang araw. So, ngayon lang kasi natutunaw yung yelo. Kaya pag ganito, dapat careful talaga sa paglalakad na naman. Alam nyo yun? Parang ganun lang ulit. Yelo, tunaw. Kasi sa weekend, mag-i-snow na naman. So, meron na naman? Meron na naman. Weekend tayo mag-i-snow. Kaya, sulitin mo na ganito ka-init. Ayan. And then, mamayang gabi kasi, ano na naman, -5 yata yung nakita ko. Okay lang kung mga ganyan, eh. -5, -8. Wag lang yung masyado talagang -15. Ang sakit. Meron nga next Especially, week. baby, pagka naglo-load ako, syempre lalabas ako ng warehouse kasi kailangan ko lagyan ng choke yung truck. Ang lamig. Buti na lang syempre naka-gear naman kami. Pero nararamdaman mo talaga. Eh baby, tinan mo nga to sa Saturday, o diba? Friday, Saturday, snow. And then, ang weather nun, -14, -21, Shit. -23 sa Sunday. Hanggang Tuesday, ganun, or Wednesday. Naku, malalamig na susunod. So, ngayon lang tayo pinatikim ng araw ulit at tinuna mo ng yelo kasi magbubuhos daw siya ulit. Okay na rin, at least kung mag-snowman siya, hindi ganun kakapal. Yes. So, anyway, habang nasa biyahe tayo, ayan, may nagawa kasi akong listahan dahil marami na kaming utang for shoutout. Yan, shoutout muna tayo habang nagbabiyahe tayo sa McLeod ba to? Hindi, Glenmore. Sa Glenmore. Tamo, hindi ko alam. So, biyahe muna tayo kasi nasa 20 minutes pa naman yung biyahe natin. Sulitin natin yung time na yan, wala naman tayong ginagawa. So, shoutout muna tayo guys. Mahaba-haba ang aking listahan. So, shoutout kay Kevin and Charmaine from Markham, Ontario. Kay Cardo Mekaniko ng Bahrain. Shara and Anthony Buenaventura na nagutom sa steak natin last time.
And then kay Justin Punsalan of Athens, Greece. Baby, di ba nakarating na ako doon? Sa Athens, Greece. Nung nabas yung bar exam results ko, nasa Greece kami. Yeah, nasa aeroplano ko nalaman na nakapasa ako. Alam mo na ba nung time na nasa top ka? Hindi pa. Alam ko na. Alam ko na. Na ano pa lang yun, parang may layover kami sa Turkey. And then doon in-announce. Wala akong internet noon. Yung ano, kasi nasa aeroplano kami nung nalaman ko yun. So nag-relay lang sa amin yung mga partners, mga senior partners namin, kasi sila nakakonect sila sa wifi, 'di ba? Pag may wifi sa plane, may additional cost. So sila yung naka-avail, hindi tayo nag-avail. Kaya sila yung nakaalam at na-relay sa atin yung good news. Bago lang kami ng time nun, guys. Oo. Bago pa lang kami mag-boyfriend girlfriend ng time na. Oo, kakasagot ko pa lang sa kanya nun. Yun yung ano niya, yun yung key niya talaga para maging maging bar top notcher. Whatever. Ako yung dahilan niya. Wala ka doon sa review ko no. Late pa lang to na nakilala. So nag-review ako ng matiwasay at walang mga distractions. Yung after review niya, yun doon tayo guys kumana. Doon ka na ng gulo. Doon ako ng gulo sa buhay niya. So continue natin kay Jaidan Number. Shout out sa Pinoy employees ng The Keg Caribou Banff. Yan. Nakita natin to baby yung The Keg sa Banff. Yan, balak natin din kainan yun last time kasi yung mga steak doon. So hopefully nga makakain tayo. Yan, by next visit. Yan, we'll see. Shoutout na rin namin guys yung na-meet namin sa Cross Iron, taga Banff yun. Hindi ko na maalala yung name. No, yun, boss, shoutout sa'yo. Pag pumunta kami dyan, kita ka na tayo. May number naman ako sa'yo. Magka-text naman kayo niyan. And then, shoutout kay Tubang Gala Tracker. Shoutout sa Velila family ng Medicine Hat. Yan, nanonood din sila. Yung Medicine Hat, hindi pa natin nararating yan dito sa Alberta. Pero malapit-lapit lang yan kapag gamot doon? Oo, kasi medicine yun eh. Pero lower cost of living doon, alam ko. Shoutout din kay David Paulo Ruiz. Sabi niya rin, shoutout sa mga taga Northwest tulad ni Ronald. Si David Paulo Ruiz na PR to agad basta ang payo niya, mag-create din ng express entry profile. You will never know, baka ma-invite ka kahit mababa pa lang ang CRS score mo. Pwede naman. Yan. And then shout out galing kay John Ramos and family ng Lethbridge. Ayan. And then shout out kay Paul John Sonyola and wife ng Chicago, Illinois, USA. Yan. And then itong walang name, hindi po nag-appear sa amin, username. Public school teacher daw siya ng Palawan. And then laging naka-tune in sa atin. Yan. Thank you po ma'am. And sabi niya nga hopefully makapunta rin siya ng Canada. And then shout out kay Christine Labra and sa husband niya na si General Paul Labra. Yan, laging nanonood. Thank you po sa inyo sir and ma'am. And then shout out sa De Belen family ng San Antonio, Texas. From Filipino family in America na yan, username. Always watching. So thank you po. Yan, grabe no, sa samot-saring panig ng mundo na nakakaabot ang ating videos natin. Salamat po sa panonood. Thank you so much. And then shout out kay Jenny Palisok and Palisok family ng St. Albert, kay Teddy Calaguan and sa wife niya na si Sally ng Prince Albert, Saskatchewan. And then shout out sa daughter niya na si Katrina Jill and Miss Glory May, both working as plant mechanics ng Leclerc Company in Cornwall, Ontario, from Nanay Ian and Tatay Do. Yan! Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood, sa suporta, and yan sa pagko-comment and pag-share nyo rin ng mga stories nyo na kapag nakaka-relate kayo sa mga topic or bina-vlog namin. And siya nga pala, sa mga nandito sa Alberta, baka interested kayong dumayo at maki-enjoy sa Lethbridge Fiesta Extravaganza ngayong 2024. Ayan, it is a festival of smiles, sining, sayaw at saya. Sa July 20 to 21 pa naman yan at Henderson Lake Park, Lethbridge, Alberta. So baby, in-invite tayo ni JJ. So kapag mapunta daw tayo dyan ng July 20 to 21, yan, feel free daw na. Yan, sa kanila tayo kumain at makidayo. And makipiesta tayo sa Lethbridge Fiesta Extravaganza ng 2024. Ay, kung libre pagkain, buka na tayo. Yan, thank you po sa pag-anyaya. And sa mga nandito sa Alberta, you might want to celebrate yan sa Lethbridge Fiesta. Syempre, at makakakita tayo ng mga kababayan natin na nandito sa Alberta. Yan yung mga fiesta. Yung last time na inattenda natin, Fiesta Filipino, diba? Diyan lang sa downtown.
And siya nga pala, yan, ititake ko na rin pala yung opportunity na to para anyayahan kayo iboto ang ating mga kababayang international students na tumatakbo for seat sa director. So dito yan tumatakbo sa aking school, sa Southern Alberta Institute of Technology dito sa Calgary. So sa mga kasamahan ko dyan sa seat, yan, magkakaroon na kasi tayo ng botohan by March 3 to 7, and wag nyo pong kalimutan, suportahan ang ating mga kababayan. So unang-una na dito ay si Lance Santiago, yan. So makikita nyo sa screen ano yung mga ina-advocate ni Lance, mga on-campus child center. So maganda to, baby. Ina-advocate niya na pwedeng magdala ng bata dun, magkaroon ng child care center sa school na, diba? Lalo na kapag hindi mo na alam kung saan mo talaga idadrop yung bata or malayo yung mga daycare sa inyong lugar. So maganda tong ina-advocate ni Lance. And then green spaces across campus, and then diverse range of counselors. And then ito, wag din natin kalimutan iboto si Nina Fabian. So ito yung mga ina-advocate niya: Global Friends, Hobby Fridays, Hot Water Station, and additional microwave. So guys, danas ko rin to ha, kapag nagbabaon kami nila Sam ng lunch, kasi yun nga, inabutan kami ng whole day na klase doon. Medyo mahaba yung pila para sa microwave. So feel namin nga limited lang yung slots for microwave, kaya ang dami estudyante. So ito, ina-advocate ni Nina Fabian na magkaroon ng additional microwave. And additionally na rin yung hot water station, kasi nga naman kapag gusto mo rin magbaon ng mga noodles or ramen, yan, it will be helpful para hindi ka na bibili, diba? Kasi kapag bumili ka dito, it's gonna be expensive and it will cost you dollars. And finally, wag nyo rin kalimutan iboto si Ray Doctor. Yan, he advocates for child care service for parents, students. Yan, same as Lance. And then ito, maganda rin, baby, carpooling service. Yan, carpool. Kasi ito, nauso to sa Pinas, diba? Kapag papasok ka, magka-carpool. So dito kasi wala pang mga carpooling services. Diba, medyo yung iba nakatira sa malalayo, hindi agad accessible sa mga bus and trains. Kaya maganda tong ina-advocate niya na carpooling service. And then enhancing access, repairing standards, broken escalators. Guys, totoo to. Kasi meron kami ng subjects ngayon sa Stangrad, and grabe, every time na pupunta kami para magklase sa Stangrad, laging sira yung escalator. So pwedeng mag-wait ka sa elevator, or pwedeng you'll just use the stairs. Pero parang sabi nga nila, mapapaisip ka kasi ang mahal ng tuition mo, pero everyday na lang na ginawa ng Panginoon, yan, laging sira yung escalator dun. I just don't know why. Kaya siguro ito yung ina-advocate ni Ray. And then yan, food security program. So again guys, if you are a student of SAIT, don't forget to vote for our 3 Filipino international students na yan. Mas maganda kasi well represented din yung mga community natin dyan sa SAIT. So yun guys, ayan, malapit-lapit na tayo. Konti na lang. And malapit-lapit na sa katotohanan. So at least on time din tayo at hindi tayo malilate. Yan, sa ating exam. Yan. Konti na lang, konting push na lang, gagraduate na tayo. So yun nga pala guys, syempre yung mas makikinabang talaga sa mga plataforma na sinusulong nitong 3 international students na kababayan natin, yung mga mag-uumpisa pa lang yan sa course, yung mga nasa first sem, second sem, yan. Kaya huwag nyo kalimutan iboto ang ating mga kababayan. Ayan na, nandito na tayo sa SAIT. Konting ikot na lang, so magpapatid ako sa mismong building. Or malapit lang naman, kasi sa Stangrad tayo ngayon. Opo, nalaglag yung dede ni Sayon. Ano, Sayon? Dede. Opo, later ha, later pagbaba ni Mami. Dede. Okay. So, nasa 16th Avenue ba tayo? 16th Avenue. Ayan, so upo na tayo. Dati no, kinumute natin to nung bago tayo dumating. No? Oo, nung iniisip ko pa paano mag-commute. Tsaka may binili tayong libro dito. So, nag-commute kami ni Alwin dito. Nag-bus lang kami. Yan, 2 sakay yun. Tapos tulak-tulak pa natin si Zion. Grabe.
kang experience. Oo, ganun talaga. Enjoy. So, ito na yung loob ng campus namin. Medyo malawak to ha. Kaya kapag nasaktuhan ka na magkakalayo yung building mo, nako, magmamadali ka. Okay. So, ito na yung Senator Burns. Ayan. Yan na tayo papaba. Konting lakad na lang ako. Ayan, so bumaba na si Emma, guys. Kunin niya lang yung ni Zay. Bumagsak kasi doon sa floor. Ayan, guys. Nahatid na natin si Emma, no? Ayan, ayan. Okay, guys. So, yan. Uwi na muna siguro tayo. At naghahanap si Zayo ng dede. Bala ko sana pumunta ng Goodwill. Pero, syempre, unahin natin tong bata. Okay? So, kita-kita na lang tayo mamaya sa bahay. A few inches later. Nilipad yung ano natin. Ayun, guys, dito na pala kami sa bahay. Kakauwi lang namin ni Zayo. Hindi na ako nakapag Goodwill. Kasi, naghahanap si Zayo ng dede. Ayan, ito. Nilipad yung aming kapakado sa pinto. Medyo malakas kasi yung hangin na yan, guys. Ayan, ito yan. Bigat na na to eh. Lipat pa. So, pasok muna tayo guys. Nahangin yung buhok nating pangit. Ayan. Ayan si Zion. Tulog si Zion pero nagising na ulit. Ayan. Ay naka, ayan. Pagdating sa bahay pa lang, hingi na agad ng dede tsaka TV. Kailangan ni-on agad yung TV. Kasi kung hindi, maghuhakal to. Ayan. Pero sobrang bait talaga guys ni Zion. Isipin mo hindi siya yung bata na maghahabol kay Emma, maghahabol sa akin. Talagang siya, pag sinabi mong work, punta ka na ng work, sabihin niya sa'yo, bye, ganun siya. Kasi kanina, nung umalis si Emma, hindi siya yung hinabol niya si mami niya, hindi siya ganun. Basta pag sinabi namin mag-work, alam niya na yun. No? Right? Right. Ayan. Ayan, sana, pakita ko sana sa inyo yung Goodwill ulit. Sa mga bago pa lang dito sa channel namin. Yun guys, trip store yun. Doon kami namimili ng mga gamit namin. Yan. Halos lahat ng gamit namin dito guys, puro second hand lang. Yan. Pasensya na guys, medyo madumi yung bahay yan. Yung speaker, yung organ na yan, yung speaker sa baba. Hindi, except yung TV bago yan, brand new namin binili yan. Yan, yung mga table na yan. Yan, yung lampshade namin. Ano pa? Ito kasing upuan namin, bigay lang din to ng natin, subscriber natin. Kaya, thank you ulit sir, kung sino ko man, di ko na maalala yung name. Maraming salamat sa'yo. Yan. So halos lahat guys, except lang dun talaga sa kama namin, TV, yan yung mga brand new namin binili. Yan. Nakakatuwa lang din kasi guys dun sa sa Goodwill talaga. Kasi although second hand siya, pero maganda pa okay pa naman. Tsaka ba't tayo gagastos na napakamahal, di ba? Kumbaga nagre-rent lang naman tayo, wala pa naman tayong bahay talaga. Siguro kung may bahay ka na, yun, pwede na sigurong i-consider na talaga lahat dapat bago, di ba? Syempre, para mas maganda naman. Pero sa ngayon, practical muna tayo guys. Doon muna tayo sa mga pwede pang gamitin. Diba? Kahit na second hand dyan. Wala namang problema dyan. So yun guys, dito ko natatapos itong vlog namin. And ayun, nahatid na natin si Emma. Buti na lang din talaga at wala tayong pa. Okay, kahit naman may pasok tayo, syempre hatid natin si Emma kasi nga may exam siya. Dahil nga dito talaga guys, minsan yung bus talaga nadidelay or nakakancel. So after na parang 30 minutes pa ulit yung balik. Okay? So hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!